Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung magsisimula na sa ating gawain. Nanya ko po na lahat na tayo po ito ngayon at sama-sama po tayo umawit ng ating opening song ng sanctuary. Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true. Weak and sinful, I'll be a living sanctuary. Lord, prepare me sanctuary, pure and holy, tried and true. We take sin, I'll be a living sanctuary for you. Sanctuary for you. Sanctuary for you. Tayo ay manalangin, Lord. Pinupuri ka namin. Napasalamatan sa umagang ito, Panginoon Lord, na kami po'y narito, Panginoon Lord, sa bahay sambahan, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, ng salita mo, Panginoon Lord. Panginoon Lord, kami po'y nananalangin, Panginoon Lord, na aming mga ibang members na mga pakinggan ng patuloy pag-ingatan po sila, Panginoon Lord. Ay paalala sa kanila na itong araw na ito, ay araw mo, Panginoon Lord. Panginoon Lord, ito pong aming sa dahil sa Panginoon Jesus. Amen, amen. Bago po tayo mag-start sa mawit at tayo po yung magbabasa po ng verse 1 na po. Dito po sa mga awit, sa 103 verse 1, sabi dito, si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at lahat ng sa akin o si pagpuri sa Kanya, purihin mo sa tuwina ang banal na ngalan niya sa tupo. Si Yahweh ay papurihan o aking kaluluwa at huwag mong kaligtaan, mabuti ng gawa. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dito po tayo, magpuri sa Panginoon. Hindi mo natin Yahweh. Still only what I need to do, but you will always stay. Trouble times since you I see, I put you first, that's all I need. I humble all I am, all together. One day, Jesus, you're the only one that I believe for. One day, Jesus, you're the only one that I believe for. You were always there. Now and everywhere. The grace of my soul. You will never change. Forever till forever is the way. One day, Jesus, you're the only one that I believe for. One day, Jesus.
You are the way that you take my life. Live by faith and not by sight. For you, you are for you are the way that you take my life. Live by faith and not by sight. For you, you are for you are the way. Sa unang sa ating mga ay ipapalingawin sa ating Panginoon. Awitin natin ang awit ng bayan. Diyos, may gawa ng lahat ng mabuti. Ang lahat na ikaw sumasamba sa'yo. Pinupuri ka, itinatas, tinagawin ka, ang aming puso ay isang umahawin sa'yo.
Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sige po, pwede na po tayo po. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa umaga po ito, Ikaw ay aming pinupuri, Ikaw ay aming sinasamba, dahil Ikaw ay Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na karapat-dapat pagdaanan ng aming oras, ng aming panahon, ng aming buhay. Ikaw po ang lumikha po sa amin na kung saan, Panginoon, Lord, kami na iyong nilikha ay marapat lamang na sumamba, magpuri po sa iyo. Salamat sa isang malayang pag-awi, pagsamba sa umaga po ito. Salamat, Lord, sa katotohanan na Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang bayan ng Pilipinas sa kabila ng iba't ibang mga kaguluhan, sa kabila, Lord, ng iba't ibang mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Ikaw lamang po ang tanging makakagamot. Ikaw lamang po ang tanging makapag-aayos. Ikaw lamang po, Lord,
ang tanging Lord makapag-aangat sa lugmok na kalagayan, Panginoon, ng aming bansa. Lord, salamat sapagkat kami ay may buhay na Diyos na may magagawa sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Lord, sa umaga po ito, hayaan mo pong patuloy ka namin papurihan at walhatiin sa pamamagitan ng mga pasasalamat sa umaga po ito. Lord, sa umaga po ito, kami po ay nagpapasalamat Lord, sa mga kapatid po namin na nagdaos ng kanilang kaarawan. Salamat po sa pagkakalaog mo po ng panibagong taon po sa kanila. Salamat sa mga biyaya at mga pagpapala na kanilang naranasan. Sa umaga po ito muli, Lord, aming dalangin kung paano po sila iningatan, kinupko, kinaling at pinamunahan sa kanilang buhay. Ay muli, Lord, ang iyong pagsama, ang iyong pagkalinga, ang iyong Lord pangunguna kanilang maranasan. Nakalakip ng panalangin ito ay ang kanilang paglago sa pagkakilala sa iyo, kanilang paglago sa paglilingkod, at ang kanilang buhay ay patuloy na magbunga ayon po sa iyong mga plano. Lord, sa umaga po ito, salamat din po sa mga kapatid po namin, kung meron man po na nagtao sa kanila po anibersaryo ng kasal, patuloy mo pong patibayin, patatagin ang kanilang pagsasama. Itinadalangin ko po, Panginoon, na Lord, ang kanilang pagsasama maging matatag. Ano man po ang mga pagsubok, ano man po, Panginoon, ang hamon ng buhay sa kanila. Itinadalangin ko po, Panginoon, na patuloy patatagin mo po sila. At ang Lord, ang bigis ng pag-ibig na nagmumula po sa iyo, ay iyong panatilihin at ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay. Pagpalain mo po sila ito, pagkatumpayin sa maaaring mga pagsubok o mga Lord obstacle na kanilang kaharapin. At sa ganitong mga bagay, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, ay mas lalo pa pong lumalim, mas lalo pa pong lumago ang kanila pong pag-ibig sa isa't isa. Lord, sa umaga po ito, maraming salamat din po sa mga panalangin na aming inilapit po sa iyo. Mga kahilingan, Panginoon, na ason po ng katugunan sa iyo pong dakilang harapan. Lord, sa umaga po ito, patuloy po kaming, Lord, pupuri po sa iyo. Salamat sa patuloy, Lord, na iyong pakikinig sa aming mga panalangin. At kalapit nito, Lord, sa umaga ito, kami po ay muli lumalapit po sa iyo. At aming pong itinadalangin ang aming mga kapatid. Dalangin ko po, Lord, na sa kanilang buhay, Panginoon, patuloy ka nilang bigyan ng prioridad, hindi ang anumang bagay, hindi ang pangangailangan. Hindi, Lord, ang aming mga pinag-akaabalahan. Lord, dapat ka namin unahin sa lahat ng bagay, sapagkat ikaw po ang may bibigay ng buhay po namin. Dapat ka namin, Lord, pagnalan sa pamamagitan, Lord, ng pagiging tapat po namin sa paglilingkod po sa iyo. Sa patuloy, Lord, na pagsasaliksik ng iyong mga salita upang yumabong, upang yumaman ang aming pagkakilala po sa iyo, pagkaunawa sa mga plano mo po, sa mga bagay na ginagawa mo po, Panginoon, na sa pamamagitan nito, Panginoon, ay mauunawa namin kung ano ang mga plano mo, kung gaano kakapila, at ano nais mo pong gawin sa aming buhay. Dalangin ko po, Lord, na patuloy mo pong ibalik yung sigla, Lord, ng kanilang paglilingkod po sa iyo. Kung ito man ay naagaw ng sanlibutan, ito man ay naagaw ng mga trabaho, ito man ay naagaw, Panginoon, ng mga alalahanin ng iba't ibang bagay. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ang kanilang mga puso may mag-iba po sa iyo. Lord, dalangin ko po sa kanilang puso, Panginoon, ay maiayo sa mga bagay na kailangan kanilang gampanan at gawin, na ang pangunahin sa aming puso ay ikaw. Ikaw na aming Diyos na nagligtas po sa amin. Nag-alay ng iyong buhay. Ikaw ay namatay doon sa krus para kami ibigyan ng buhay na walang hanggan.
Lagi mo po ipatanaw po sa amin ang iyong biyaya na ikaw ang Diyos na nagligtas po sa amin. Ikaw ang aming Panginoon na patuloy na dapat namin paglingkuran. Muli mo po silang ibalik sa sigla ng paglilingkod. Kung naagawa ng kaaway ng iba't ibang mga Lord, ang sistema ng kanilang buhay, aking dalangin, Panginoon, umilos ka po sa kanila. At ang iyong kapangyarihan ay patuloy po nila maranasan. Sa umaga po ito, Lord, nadalangin ko po, kung meron mong kahilingan sa mga pangangailangan, ikaw po ang magpuno sa pangangailangan ng aking mga kapatid. Dalangin ko po, Lord, mula sa biyaya mo po, Lord, bubukal, ay iyong pong ipagkaloob ng anumang pangangailangan ng aking mga kapatid. Lord, ipaunawa mo rin po sa amin na ang biyayang sinasabi mo po, pagpapala, pagkakaloob po sa aming mga pangangailangan. Lord, ito ay magagawa po namin sa paraan na pag-una po namin sa iyo, sa iyong kaharian at sa iyong kalwalhatian. Ang ibig mong sabihin, Panginoon, ikaw ang unahin po namin bago man pa man. Ikaw ang una namin paglingkuran at hanapin ang iyong kaharian. Maglingkod kami sa iyong kaharian at ang lahat ng bagay sa amin po, idaragdag mo na naman po sa amin. Sa umaga po ito, Lord, dalangin ko po, meron pong kahilingan patungkol sa kagalingan. Patuloy na ikaw ang Diyos na humipo sa aming mga kapatiran na nakakaranas ng karamdaman. At hindi, Lord, sa mga, Lord, pamilya po nila, mga kamag-anak, na nakakaranas, Panginoon, ng mga karamdaman. Ang kagalingan, Panginoon, ay aming dalangin na iyo po ipagkaloob po sa kanila. Ang iyong kapangyarihan, Lord, ay patuloy, Lord, na mahayag po sa kanila. Sa umaga po ito, Lord, kung meron mang, Lord, suliranin na aking mga kapatid, patuloy po silang tulungan na ito po ay mapagtagumpayan. I-overcome mo po, Lord, ang anumang mga problema, mga suliranin, mayroon po sila, samahan mo po sila at pagtagumpayin, turuan mo po sila na manghawakan sa iyong mga salita. Sa umaga po ito, Lord, ihanda mo po ang aming mga puso. Patuloy, Lord, sa iyong mga salitang aking mapapakinggan, ay magbigay po, Lord, ng kalakasan po sa amin. Patuloy mo pong pangunahan kami at pagpalain mo kami sa umaga. Sa iyo po ang lahat ng papuri ko ng lahat. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo po'y dadako ngayon sa ating announcements. Sa IRM Sunday City Worship Service every Sunday at 2 p.m. Pero bukas po wala pong gawain doon kasi bukas po ay tayo po'y nasa Bulacan anniversary po. Okay, midweek service and prayer meeting sa March 20. Speaker po natin si Tita Barsa, worship leader, Mary Jo Tukel, testimony, Brother Ray Acosta, Asher, Brother Roriani. At sa Sunday po, speaker po natin, si Pastor Manny Castro, worship leader, Mary Jo Tukel, Tides of Encouragement, Susan Rosana, Asher, Sister Lana, Acosta, Flowers Pats, and Mendoza, Downwatch Prayer Gathering, naganating po ito na April 5 at 5 a.m. Ayun, ang ating Aita Community Mission. Every Saturday po ito, wala lang po ngayon dahil yun nga po yung ginawa yung service natin. Nahanya ko po lahat na supportahan po natin itong mission po natin. Kids Saturday Class, Adult Worship Service. And po, passion for God compassion for people, 33rd anniversary. Bukas po sa March 16 sa Mesa Del Monte City Sports Complex. Para sa mga sasama po bukas sa IRM National Anniversary, ang alis po natin ay 7 ng umaga. So 6:30 dapat nandito na po tayo. Kailangan mga po tayo ng umali, baka 5 a.m. Joke lang.
Hindi, sige, ayun po. Agahan po natin para hindi po tayo 7 guys na tayo. Para hindi may mga kailangan maagay sila doon na ayan, sige, ito po ang gawain ng YM National YM Conference sa May 24, Saturday. IRM Ministries Cathedral. Meron po itong registration fee na 500 per head and meron silang libreng lunch. Online registration is posted in NYM FB page. And in preparation po ng ating church anniversary, we will have our one-day salary pledge. An act of thanksgiving and opportunity to honor God by giving one day's income as love offering for His work in our church. Ang harvest date po nito is April 13. And thank you po for the flower sponsor, Brother Raylan Rosadan May sa parapakan natin. Ayan, tayo po ilalako na po sa ating God's message na dadalhin ng ating Sister Lady Basaka. Another aspect because of their own skills, competition, and opportunity to have greetings to everyone. Good morning and happy worship. So whether it's Saturday or Sunday, isang na po tayo patuloy. At isang umaga na kay ganda ng punong-punong biyaya at nag-iimbita ng mga himala po na patuloy na ginagawa sa atin ng Diyos na pagbibig nila ng isang umaga, ay kung nga naman, hindi ka sa lamin sa sabi mo, may himala! Ang nakita mo yung sarili mo, sabi, hindi, may himala. So kung nga ng umagang ito ay gawin po natin, may isang invitasyon para po tayo ay makapag-encourage ng ating kung mga mahal sa buhay kapwa ng may meeting. So sabi na, happy worship! Happy worship! Pagka-inspiration po tayo para magpatuloy na tayo ay sama-samang maglingkod at mag-aral ng salita ng Diyos kung saan. Ngayon po, araw na ito ay ating po ibabahagi sa ito ang pagkakasyon sa spiritual. Himala na ating Panginoong Jesus na ginawa ng unang panahon ngayon maging sa darating na panahon. Kailangan po kayong pumalo at ating pag-aaralan sa ating pong aklat na mag-aaralan sa Marcos Kabanata mula sa talatang 27 hanggang 28. So this is Mark chapter 7 verses 27 and 28. So sabay-sabay po tayo, nandito na po sa screen. Meron po bilang bibigay ang po sa Mark chapter 5 verses 27 to 28. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his heart. Then verse 28, where she said, I shall touch his garment, I shall be whole. Sa wikang Tagalog, ay sabi ko na narinig niya ang patungkol ni Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa luturan ni Jesus. Hindi ko niya damit ni Jesus, inisip niya kung hindi ko pula ang kanyang damit ako ay gano'n. Sasama-sama po tayo ng namin. Panginoon, napapasalamat po kami sa umagang ito. Pinutuloy, pinapasalamatan ka po namin na ikaw ang Diyos sa loob ng panibagong araw. Panibagong sigla po kung kami po ay mag-aral sa mga pagkakita, Lord. Guide us, O God. Lead us, Lord. We welcome the power of the Holy Spirit, Lord, to move in the midst of us so that napatuloy namin maranasan mo, Lord, ang walang pinagpapalaya, ang ipagdating ng pagmamahal sa amin po, at ang mga bahid ng mga
harapan upang patuloy kami, Lord, na magpuri, sumamba, at patuloy kami dakilain ay yung dakilang pangalan sa Panginoon Jesus. Sabay-sabay pa tayo magsabi na, Amen and Amen. Ito po, Mark ay sa forecast, so in the four Gospels in 68 million, which is unusual, is around 68 million, like 27 miracles recorded from the four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. So among the four Gospels in the book of Mark ay marami pong mga situations at mga simple na tunay na naman pong ginawa ng Diyos ang himala, ang pagpapadali, at tunay po sa Mark chapter 5, kung natin mabasahan ng book chapter, bago po ng chapter 5, between the two plus and these two situations of miracle and pagdali ng Diyos na po from the other side of the sea, yung demons and the possessed or the cast out of demons. And next, as the po yung anak po, no, na kung saan ay nilapit po na nagkasa-critical condition, a 12-year-old daughter na po, at ito po ay another naman po na situation where he is a babae. So yung hindi na-mention specifically yung kanyang pangalan, siya po ay meron po pinagdadaanan for 12 years na po siya po ay nagdudugo. So yung 12 years po ay significant po na ibig sabihin sa Biblia is about the divine lessons or very important events po kaya ng 12 tribes of Israel, 12 sons of Jacob, 12 disciples. So meron pong ibig sabihin ng number 12 doon po sa Biblia. Pero ito po ay sinasabi kung saan ay napakalaga po nitong 12 years. So si Jesus po is now 12 years old at ito po ay pinapakungkol sa babae po sa sitwasyon. So ito po ay tingnan natin in order po no, sa araw-araw ng ating buhay ay tingnan naman kung meron himala ang Diyos na ginagawa sa atin po. So my time is get ready for your miracle. Pakisabi kaya pasabay-sabay tayo, gusto ko po yung boses ko na talaga naman po malakas, na talagang may energy, yung mga boses na talaga get ready for your miracle. So, miracle ay napakalaga po nito sa pagkatuto po ay tinitignan po na kung saan, lalo po sa isang churches ay meron po mga miracle na gumagawa sa sakit na po, miracle na talaga nga po sumasagot, makasagot ka ng sa panalangin, kung meron po nangyayari. Tapos, and a very important factor din po yung growing church, yung po mga miracles, signs, and wonders. So, I have 3 questions this morning. Do you believe in miracles? Naniniwala ka ba sa himala? Okay, pangalawa, ito na po sasagot niya sa puso mo. Do you believe in the power of God? Naniniwala ka ba sa pangyarihan ng Diyos? Pangalawa, are you ready for your miracle? So, hindi man lang. Kaya pag-isip mo sa mga, sabi mo, mahingal mo kasi pumakita ng sarili mo, ang ganda mo na ako sa sarili mo. At ganda-ganda, poging-poging mo sa sarili mo, talagang namang may hinala. So, di ba lang, nag-iisip tayo ng maligayang umaga, isa na naman po yung himala, yung talaga naman po, hindi na, ay nagkakawala tayo ng Diyos ng paligawang buhay, lakas. Kaya andun doon kanta ni Mariah Carey na may salitang himala. Wala naman nga di wala ng American singer na may Tagalog po na himala. So ito daw po yun. I cannot take away okay. Guys, okay to. I gotta take a little time in my life. There's been heartache and pain, so himala. I gotta take a little time in my life. There's been heartache and pain. Okay, so himala. So napakalaga po sa ating maunawaan natin kung ba tunay na kabuyan ng himala. It is the desire po sa ating puso, and it's also like a revelation. So, sa atin po kaya merong anak na naglinis ng bahay. Kung dati mo, mula mo sabi mo, naku talaga na namang himala. Himala guys, sa atin po kadal na
hindi ka kumikilos ka ng lilis, hindi naglilis ka. Pagdating mo sa iyo, sabi mo, ang lilis-lilis ng mga hilang, o mga sa lababo, kung naman, himala, nag-ugas ka ng pinggan ngayon. Kapag pamili mo ng Bible study, sabi mo, kung ano malaya, kumapit ka ngayon. At ngayon daw po ay tunay na isang himala kapag naramdam kong lalaki ang attendance sa church. Sabi nga po, nakibilang niyo po kung ilang lalaki kung sa inyo dyan, sa ating mga church, yung po sa mga kalba. Kaya, ang tunay nga daw po na mas maraming mga babae sa listahan punta sa langit. At himala daw po talaga kung maraming mga lalaki na attend po sa church. So, marami po, no, talaga sa ating pong buhay. Kaya po, makita po, no, sa pag-ising mo sa simbahan, nakuwi na ako. Talaga, hikap na hikap, no? Kasi sa Sabado nga naman, siyempre, pagkain ko yan, napagdating sa simbahan na ito. Pero bakit kaya pagdating sa inuman, sa yawan, o sa mga computer games, sa mga tulad ng cellphone na mga iba't ibang games, sa mga barkada, no, na kayo ay mga vision, hindi na ako, buhay na buhay. Talagang naman gising na gising. Kapag naman sa prayer, tulad nga naman kung ilang minuto lang inhip na inhip na, at minsan sasabihin mo, nakablanko yung isip mo, o may sasabihin mo, na hindi mo ka nauubusan ka ng mga salita eh. Napakadami po natin mga praises and to worship dahil po sabi sa Lord. Pero pagdating naman nga sa vision ni Katniel, may Kat Alden, ano? Kat, ano po yung mga fans po ng Katniel, may naman si Catherine Alden, at yung mga chika for the day showbiz, na ngayon po, politika naman, si President Duterte na po ay dinampot ngayon at dahil sa mga cases, so iba-iba nga ng mga issue. Doon, hindi ka nauubusan na sinasabi ng tuloy. Hindi yung conversation pa rin naman sa prayer, wala na naman nauubusan ka. Kasi sa cellphone, ang mga gusto mo bilhin, libo, at talaga nga naman kapag latest, ano gusto mo, ang mahal na po, kahit 10 pesos, mamamahal mo, minsan libre, hindi na po, pinukuha o hindi pinakamal. So yung pag-base or mas less focus, na paglukuhan sa nais ni parating na God still na po gumagawa patuloy na himala sa ating pong relasyon ngayon in our world today, ang kailangan pong malaman natin yung ating pong mga dapat na po na magawin, maramdaman, at patuloy na matagapon natin yung mga himala na nakalaan sa'yo at nakalaan para sa amin. So turning to God always in an impossible situation. Kasi most of the time, kung nalapit tayo sa Diyos, at matulungan natin na yung pininasin sa kanya, kaya magagawa sa sarili natin, ang dakala natin, sa lakas natin, pag-iin, pag-ulan, at talagang choice, hindi tayo lalapit. So, napakahalaga po na nalaman natin kung ano ang kalagayan. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng miracle noon hanggang ngayon sa ating generasyon at maging sa darating na panahon. So, faith, yan po yung number one requirement na po kung gusto mo kalanasan ng miracle. Sa kabila, ito po ay the miracle of a lifetime begins po sa una ng transformation ng ating buhay kung tayo ay hindi pa nakakalasal at sinuledyo natin ng buhay natin sa Panginoon na may mga pagbabago. So ito po ay napakahalaga. Kaya nga po sabi po ni Albert Einstein, do you believe in miracles? Well, dapat daw ay maniwala ka sapagkat ang buhay natin ay isang tunay na ibalagos sa batay na we found the malice mo, mag-iit, so ang dami natin dapat mga bagay na nalalaman na hindi tayo sa atin dapat kasi is only God o ang Diyos lamang. So sabi ni Albert Einstein sa very long scientists, there are two ways to live the one para paano po tayo magkakaroon ng tamang pananaw o iba't ibang pananaw sa buhay. One can believe as if nothing is a miracle, hindi na wala ka man yan. Hindi pa mga bata sa paligid natin ay talagang sa mula. Or other, you can
everything is a miracle. Kung mabuhay tayo ng lahat ng bagay na nakikita natin at nararanasan natin ay tunay na himala ng Diyos. So, dalawang paraan po kung paano mabuhay, doon na tayo sa paraan na kung saan ay ating pong itignan ng lahat ng bagay sa ating paligid at maging makita mo lang ang sarili ay tunay na himala ng Diyos. Ito po ay story na kung saan yung babae po ay sabi niya po na narinig niya ang pangalan ni Jesus na parating. Because in the name of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus. So sa pangalan ni Jesus ay tunay na kapangyarihan sa Jesus. And I declare healing in the name of Jesus. Kapag sabi natin, Jesus, because Jesus is the name above every other names. So sa mga nagpapulot na ating pong matunawaan. Kasi ano po na, sa pagkakataon po in that moment, ito rin nga na itong babae po na nag-desperate situation. Mari hindi niya naalagaan ang anak niya, mari hindi niya naasikasan ng kanyang asawa, mari nawawala ng lahat ng bagay material sa kanya. So because of this, in the verse of nasa po natin, 27, when she heard the report that Jesus is coming, yung sa lugar, ay tunay nga na magkakaroon siya ng pag-asa. When you say the name of Jesus, magkakaroon tayo ng pag-asa. So, persistent faith, ay sa verse 20, sabi na alam po, nasa isip niya na magpapagaling siya. Magpapagaling siya. In reality of life, we have different issues. So, lahat po tayo. Everybody's issues. Ano po, yung babae ay meron pong physical issues. So, 12 years, so, mula sa outing mo, sa paparamay, ubos na lakas niya, yung sigla na, yung wala na siyang gana o yung sa wala na gana moments sa physical issue. So, ngayon po umaga, nakareceive ako ng call from one of our clients, which is around 88 years old na nag-overdose na. At nagkaroon ng mga notes because I'm so tired, I'm in pain, and please forgive me. So, nakakalangkot ano because some of the physical issues nakakaroon ng epekto nito. At ito po ay nakakapag-isip ng mga bagay na hindi na then thanks God we have Jesus because Jesus is our hope. So second, reality and financial issue. So dapat tayo ng mga financial issues and wala na ng yaman or yung savings sa ubus na nabibigyan na siya ng gamit para masupport yung kanyang paggamot. So third, ang issue na is marrying spiritual issue because from that time, ancient time, kapag ikaw ay nagdurugo, so you have to stay in the tent. Ito ay usually in the stay 1 to 7 days. So 7 days, kapag ikaw ay nagdurugo, hindi ka pwede pumunta sa synagogue or sa temple to offer sacrifices. So you have to wait until nawala ka ng dugo. So usually na mga 7 days na siya ay 12 years. Just imagine kapag siya po ay nakakaranas ng gano'n. So siya po ay tinatawag na unclean or na siya ay nasa isolated. Ano po? Kaya kung saan siya pwede makapang-offer ng mga sacrifices at nakapunta sa worship, sa temple. So, outcast, ano po siya pinaconsider? Kasi, mga spiritual, kapag ikaw ay bulala sa ganyan, ibig sabihin ikaw ay makasalanan, sa may ginawa kang kasalanan, kaya yung isang sumpa, ay ikaw ay pinagmulusahan. So, for 5, so 1 physical issues, meron po sa ating buhay, may karamdaman, meron po tayo ganitong nararanasan, sakit, or ano man po sa ating physical, ay ito po ay parte po ng araw-araw, ngayon po na nakikipaglaban na sa buhay. Second, ay ito naman po financial issue. Third, ay meron po talaga siya nadarasan po na spiritual issue. Fourth is a hopeless issue, wala ng pag-asa. Pumunta na siya sa doktor, sa mga espesyalista. Naibig sa siya gumaling, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. So, nasa hopeless situation. Kaya narinig niya ito, nasa isip niya, si Jesus, mahawakan ko lang. Ito yung pag-asa na nagbibigay sa kanya.
Meron siyang gano'n na kung saan ay titignan po natin persistent faith. Ito po ay napakahalaga because faith is the ability to something in our minds first. Ano po ba ang world view? To see is to believe. But in God's view and perspective, you have to believe and see the miracle of God. Ito mabati mo sabi, naniniwala, mapapagaling dito. Because of her persistent faith that was on earth. So do you believe I'm able to do this? Yan po ang palagi tanong ni Jesus every time po na nakawapin siya. Po, every time na lalapit sa kanya, kapihin niya, napagaling niya, ang palagi niya po, do you believe that I am able to do this? So ang Diyos, hinahanap po tayo sa oras na ito. Naniniwala ka ba na magagawa ng Diyos yung himala sa buhay mo? Kaya ito po ay napakalagang maabot sa puso na lahat ay kayang gawin ng Diyos ang himala sa ating puso kung tayo po ay patuloy na merong pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala sa tunay na kapangyarihan ng Diyos ay buhay, ay kailanman, siya po ay tunay na nakikinig sa ating mga pangangailangan. So umaga po ito, I want to share the 3 steps. So, ating pong alalahanin ng kalagahan sa araw-araw sa pagkakamala ng Diyos ay nakalaman po kung tayo ay tunay na aangkin ng mga bagay na nasa atin para maranasan natin ang himala mula sa Diyos. First Chronicles 23 says, "Come every morning to thank and praise the Lord." Praise the Lord! Na po is another day, is another miracle. Kung hindi naman kikilos ang Diyos. Kapag every day na po is a blessing, pero paano ba natin ito harapin? Minsan nakagising ka, nakasimangot ka. Kung napuno ka na ng stress sa buhay mo, walang yung mga laman, mga negativity po sa araw-araw. So His praise will be always on our lips. Psalms 34:1 na ating po kalalahanin na kaya sabi ng Diyos, siya po, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." So ginagawa ko sa wikang Tagalog, "Anak, magaling ka na. Ikaw ay magaling na." Kaya po, anak, daughter in English, ito po ay na ibig sabihin na part of the family, na po, isang pamilya sapagkat siya ay magaling, sa isip lang niya po, wala pa kasi hindi na doon po sa sitwasyon ay nasa isip pa lamang niya. Ngayon na napagaling siya sa kanya, Jesus, anak na po, sapagkat ito ay nasa puso, na knowledge na ng Diyos ng himala, and God is a God of healer. Not just only a healer, na po ng kanyang physical, but most especially, ng kanyang po spiritual. Tayo po ay well-blessed, nagpapalibula po ang tayo ay nakakilala sa Diyos, but sometimes nakakalipot, sapagkat yun ay nasa isip lang natin at hindi namin nasa puso. Kaya napakatalag ay sabi ng Diyos, ang ating natin ilagay po na meron tayong pananampalataya at tayo ay magtitiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. This po ay sinabi niya na po, makikita po natin ito po dito po sa PowerPoint ko na kung saan how long we spend on your phone daily. Makikita po natin na po so Egypt, among this is the number 1 around 60, and Philippines, South Africa is around 65%. Ano po yung yellow? More than 8 hours na nakatuto sa cellphone, no? Doon natin araw-araw na inisip sa Philippines is the number, dito po, no? Equivalent to South Africa, pangalawa, na gumagamit ng more than 8 hours. So po, at around siya nasa 65%. Ilang milyon na po yung ang dami na tao sa Pilipinas ay meron po more than 8 hours na gumagamit. Nakatulog na naman. Kaya yung himalaan po na
na dapat natin maranasan ay hindi na po natin ginaaangki sapagkat mo sa ibigay at kaya tayo hindi na mabubugan ng cellphone na talaga naman. Which is very important in communications para po kaya alam natin kung tama at ano po yung ating pong tunay niya naman niya perspective. Kaya pag-isip mo mga Bible Center, thank you. Titignan mo mga sa Facebook, titignan mo mga Bible cellphone, isip na mag-aral tayo ng salita ng Diyos. So, mahalaga po, paginahin natin sa ating Panginoon, cellphone na kamuna, I want to pray for the Lord, I want to praise, I want to thank the Lord, I want to read my Bible, at it will be sa ating physical, most especially spiritual strength para po sa battle, doon po sa buong araw. So, second, refuse to doubt. My fighters, don't be afraid, just believe. So po, sapagkat yung doubt po, yan po nagiging hadlang, obstacle. Kaya nga po, there's a legendary na po is a benevolent king who had a plan na meron po siya na kung saan napunta po ay ilagay niya po sa daanan. Sinatago siya, natitignan niya kung sino yung mga dadaan na tatanggalin yung malaking bato na yun na sagapal sa kalsada. So, nanonood po siya dahil yung dumadaan po ng mga, kasi nagpapanagan po eh, camel na, ang ginagamit nila, pero iniiwasan lang doon, wala pong tumatagal ng malaking bato na yun. Hanggang sa isa pong farmer, may magalang dito sa loob, at sa kanya pong paglalakad doon ng marketplace, at bigyan ng mga piso, nakita na yung malaking bato na hadlang sa kalsada. Kaya kanya pong pinagdaan ang kanyang mga vegetables, at hindi na natanggal niya, dinilid na yung pagkakayon sa liit na siyang hadlang sa kalsada sa mga taong dumada. At nakinulat niya doon para sa ilalim ng pagkakayon niya ng bag of gold. At sabi ko doon sa note na yun, sapagkat yung buong hari ay sumula na kung sino ang makatanggal ng batong ito ay siya nang nagmamayari ng isang bag of gold. Kaya lang po, yung punta pa na yun, yung dapat, yung pag-aanilangan natin sa ating Diyos, hindi natin napanggap yung pong miracle. So yung gold, yung bag of gold na po, hindi yung bala po sa atin, na dapat natin ang kinin, sapagkat kung tayo po ay meron po, na tunay na lalim, na pagkakilala sa atin, na malalim mga bago na yan sa ating mga buhay. Number one, how we overcome doubt. So one, fight your fear. Second, keep God's word in your heart. And hindi nagpapadala ng mga, quiet time, ng mga notes. Remind yourself of God's faithfulness. Hey, Elaine, I just want to remind you, God's faithfulness sa butihan ng Diyos ang malago. So keep your focus on God, not your obstacles. Malagay naka-focus ka. Yan also for God's plan. Remember, faith is a choice, not feeling. Hindi lang emotional, hindi lang relationships are. Be around others who will encourage your faith. Kung ka bumakada o may bigas sa mga tao sa paligid mo na magpapalagin ng iyong pananamas. Kasi napakahalaga po ng meron. So all things are possible to him who believes. Mark chapter 9, verse 23, kung tayo po ay patuloy na lalaki sa Diyos, gawin ang bagay, hindi na magagawa, at lahat ng bagay ay posible sa harapan ng Diyos. Kung paano gumaling, kung babae ko na lang dalawang dugo, ay pinagaling po ng ating Panginoon. Tayo pagalingin sa mga sitwasyon ng ating buhay, kung tayo lang po ay patuloy na hangkin ng mga pangako niya na hindi tayo papadala sa anumang gawa ng away, walang room, walang space sa ating buhay, kung patuloy ang tawakan ng mga pangako at himala ng Diyos sa atin. So in every case, the faith of the people, ito po is credited na po with the receiving na po ang miracle sa ating buhay. That's part of our life na napakarami po. Praise God. Number one, sa 3 steps, para po matanggap natin yung miracle, always praise God. Second, refuse to doubt. And third, expect
the impossible. Yan po. So, miracle, yes, tayo po miracle na sabi natin, yes, I'm a miracle. Sabihin po natin, 1, 2, 3, yes, I am a miracle. So we must testify of the miracles that God has performed for us po. Sa araw-araw po, yung makita po natin, physical healing, spiritual healing, eternal healing. So dito po sa ating istorya, sa ating babae, physical healing, and spiritual, and eternal healing. So, expect the impossible. Kapag dito po nag-give ka good morning, kasi dito palagi how are you? So, one of my friends, sa pagkakita, hi, good morning, how are you? Sabi po, soso. So, they say Greek word, ang soso po, it means to save, to deliver out of danger, and into safety, to live physically, to be made whole, to be protected, either literally or figuratively. And also, soso, ang mga nakakain ko si soso, so we have, pwede mabuti, pwede hindi. So, according to the research, this is a Greek word, na ibig sabihin is a divine po na blessing na tayo ay mabuti, tayo completely healed, na po ay tayo ay nasa tunay na safe place. Yan. So, ano po nila po? So, so ibig sabihin, you are in good place or in good hands of God. So, nakikagawa ko na ako so yun yung Greek word. Ano po? So, yun kasi tunay nga naman po ng divinity. Yan, miracles coming from the Lord, not by the science, no po, not by anything in the world, but only divine appointment, divine intervention ng ating pagkakas sa divinity. At nagagawa naman kararanasan natin mula sa human being in sa humanity. Kaya po yung miracle ay tunay nga naman coming from our Lord Jesus Christ. So, nakikita po natin sa araw-araw ng ating buhay na napakahalaga ng kinito natin God's words, miracles in the worst of circumstances so may iba blow near to Him today. So, naranasan po natin malamang Diyos at ulit natin namin na tayo lumapit sa Kanyang presensya sa pagkakalahat ng mga sitwasyon ng ating pong buhay ay kaya pong solusyonan at kaya pong sagutin ng ating Panginoon. Kung naman po yung ating hirap na naranasan physically, emotionally, spiritually, financially, ang tunay na lahat ay kaya pong gawin kapag lahat ng bagay ay posible kapag ang Diyos ay Diyos po ng mga. So, balik po tayo po sa inaalayan po tayo po ngayon. Nakunin natin ang Diyos na nila at ang aming po na po ay patuloy po natin sa puso. Ang tunay ng Diyos ay patuloy po kikilos sa araw-araw na ating pong buhay kapag siya po ang Diyos. Lord, sinasampal ang puso lakas sa kaluluwa. Nakita Diyos na makapangyarihan ang mga himalang kamakaman. Kabalitan sa aking
sumabay sa amin as we confess that God is your righteousness forever. Ikaw ay bago, iyong great minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Diyos. Tayo po, maraming po at tayo po manangin. Panginoon, maraming po salamat sa pagpatuloy, Lord, sa mga pagkakaroon ito. Kami po, Panginoon, ay Lord, tunay na natitiwala sa iyong magagawa. Wala po namin, Panginoon, meron kang ibala, Panginoon, na nakalaan para sa amin. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sa pagkatikaw ay palagi, Lord, na nakikinig, Panginoon, sa amin. Lord, kung maano, Panginoon, yung pinagaling mo, Lord, yung tumugay, Panginoon, na 12 taon, Lord, na nagdurugo. Lord, I pray, O God, Father, Lord Jesus, you are our healer, God. You are our miracle worker, Lord. Hindi ka karamdaman, Panginoon, na matagal na po, Panginoon, na tunay na dumadanas, Lord, ng paghihirap, O God. I declare, Lord, for healing, O God. I declare, Lord, miracle, O God. Patuloy, Panginoon, ito ang pumilos, Lord, sa kanilang mga karamdaman, sa pagkatagumang, Panginoon, ang tunay na karamdaman ng cancer, high blood pressure, O God, cholesterol, diabetes, Panginoon, Lord, wala na yung tumas, Panginoon. You are our doctor, O God. You are our physician, O God. Naman sa akin ng doktor, wala na kagamitin, wala nang pag-asa. Panginoon, kami po yung lalapit sa iyo. Sa pagkakaroon po namin ng kagamitan, ay wala lamang sa iyo, Panginoon. You are our miracle worker, O God. I declare, Lord God, that you will heal them, O God, from head down to toe, O God. Ano bang karamdaman ay aming sinasa sa pangalan ni Jesus? Kung may napagaling mo po sila, Panginoon, pagalingin mo not just only physical, Lord, mo especially, pagalingin mo ang spiritual, Lord. Ano bang pagkukulang namin, Panginoon, at ang pumilalapit sa iyong harapan. Linisin mo po kami, Lord, ang bahid ng aming mga pagkakasala. Kami, Panginoon, nagpapakumbaba kung paano, Lord, ginano mo, Lord, ang sa tuloy sitwasyon na yung babae pinagaling mo at sa Panginoon ay namuhod at nag-knowledge ng kapangyarihan mo. Sa umaga ito, Panginoon, kami po ay luluhod, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at ina-acknowledge namin na ikaw ang Diyos ng ibala, ng Diyos ng lahat ng bagay na posible, Panginoon. Kung sino man, Lord, ang nakakaraan sa Panginoon na namang magsubok pinansyal. Lord, God, you bless them, O God. I know that you will them, O God. I know, Lord God, you will bless them financially beyond their expectation, O God. Ikaw, Panginoon, bigay na sa short, ano mga suliranin, pinansyal, ano Panginoon ang kamanilangan. Lord, whatever God's situations, O God, we know, Lord, that you are our miracle, God, that you are in control of everything. Lord, we praise you, God, we glorify your name, because we will always give in our hearts, O God, a persistent faith, O God, na naman, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, na mararanasan, ay meron puso mo kami kasalanan. At puso kami, Panginoon, na patuloy tataas ay kung dakilang pangalan sa pagkatunay, Panginoon, at lahat ng bagay ay kaya mo kami. Dakila ka, O Diyos, at ikaw ang aming kong sinasamba, dinadakila sa oras at pagkakataon. At malinag po namin binabalik ang lahat ng
ng papuri. Lahat po tayo nagsasabi ng Amen and Amen. So, praise God. At kung naman po ng Lord ng Diyos, kailangan natin po ng ating po church, ng ating po buhay pamilya, at naman sa ating po mga sarili. Kaya naman po na ang buhay po ng Diyos ay isa po napakalaking pribileyo para po magbahagi. Kasi kaya po ng Diyos sa inyo naman po mga oras, naman po ang mila-mila kong gayon po. Tayo po pinagbuklot ng isang spirito ng Diyos na katotohanan at ng kanyang pumimala. Palingan akong pagpalay kayong lahat at maranasan po ninyo ang araw-araw na maraming Diyos. At tunay nga po ng mahal po namin kayo. We love you. At tunay nga po happy anniversary sa National IRM. At tunay nga naman po na kayo po ay kapalain at maranasan niyo po ang walang dahilan at kadakilaan ng ating ito. So, love you and God bless you all. Okay, pag nakasap mo salita ng Diyos at tayo po'y dadako sa ating text ng offering na text ng offering encouragement natin na natin natin. So, yung present offering encouragement ko, tatagpuan ko sa Philippians 4:19. At dahil kayo ay ng Kristo, Jesus ibibigay sa inyo ng aking Diyos ang lahat ng pangangailangan niyo mula sa kasaganahan ng kanyang kayamanan. Ibig sabihin na kung tayo po ay na kay Kristo, lahat po ng pangangailangan natin, kahit na yung mga bagay na wala pa sa isip natin na di natin naisip na kailangan natin, ay bibigay po sa atin ng Panginoon na sa pagdating ng taon pa na. Gayun din po sa pagtatites. Pag inunan natin pagtatites, di natin mamalayan na yung pagbalik ng tites sa atin ay mas malaki pa kaysa doon sa ibigay natin. ay po'y mawi na pabili. Hirap na bigat sa luwayan ng Diyos. Nais mong ikay pagpalaking lubos. Hindi nagpinto ang mabuting hari. Sabay ng pagsangay, pagpupuri. Pag-pray natin mga Lord, maraming salamat po Panginoon sa ating Panginoon mga anak Panginoon sa ating kailangan ko ito sa pagpapanginoon ng inyong pong simbahan. At Panginoon, sana po yung bumalik po ito sa kanila na successfully at na maaari. Panginoon sa mga nakapigay at hindi nakapigay Panginoon. Bigyan mo po sana sila ng lakas Panginoon ng makapagpigay sa inyo ng mas marami. Maraming salamat po sa Panginoon niyo ang Jesus. Amen. Kaya ano ang piso ko, nasa puso. Okay, inanya ko po na lahat po tayo tumayo. Tayo po dadako sa ating closing song. Sama-sama po tayo umawit ng In Christ Alone.
Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, every set my source of strength. My soul so low, in Christ alone, Christ alone. I place my trust in finite glory, the power of God. Every victory, every step, my source of strength, my source of love, in Christ alone, in Christ alone. Panginoon, salamat po sa aming pong malayang pagpupuri at pagsamba sa pamamagitan ng mga awitan. Salamat din, Panginoon, sa oras ng pananalangin na kung saan, Lord, kami ay tumawag sa iyo at ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. At salamat sa iyo mga salita na nagbibigay pagkaunawa po sa amin at kalakasan na ikaw ang Diyos na aming pag-asa, na ikaw ang Diyos na aming kagalingan sa namang uri ng karamdaman. Salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na buhay na kung saan ay aming mararanasan, Diyos na gumagawa ng himala sa aming buhay. Lord, dalangin ko po sa umaga po ito, patuloy mo pong pagpalain ang iyong pong mga anak. Dalangin ko po, Lord, ang iyong pagkalinga, ang iyong pangunguna, ang iyong pagpapala, Lord, sa kanilang buhay. Patuloy mo pong pasilahin, palaguin, palalimin ang pananampalataya ng bawat isa. Patuloy kaming, Lord, maging masigasig sa pag-aaral ng iyong salita sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng iyong, Lord, ng mga salita mo po na mahalaga sa amin upang kami lumago, upang mapalakas ang aming buhay spiritual. Kaya hindi, Panginoon, magkaroon kami ng sipag at sigasig sa patuloy na pananalangin, Lord, sapagkat napakahalaga na ng panalangin sa aming pong buhay na kung saan ikaw ang Diyos na aming tinatawagan at aming mapagkakatiwalaan. Lord, ng anumang suliranin, ng anumang mga bagay, Panginoon, na hindi po namin kayang gawin, na ikaw lamang po ang tanging makagagawa. Dalangin ko po, Lord, ng iyong mga anak ay patuloy na magsumikap. Patuloy, Lord, bigyan mo po ng apoy ang aming mga puso upang ipagpatuloy, upang, Lord, gumawa sa iyong basan, sa iyong kaharian, upang palawakin ito sa pamamagitan ng patuloy po namin pag-aakay ng mga tao, pagdadala sa kanila, pagbabahagi ng iyong mga salita, upang ang mabuting balita ng kaligtasan ay kanilang malaman, matanggap, at maunawaan na sa pamamagitan po nito, Lord, ito ang magiging dahilan, ito ang magiging daan, Panginoon, upang ikaw ay makilala nila bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, dalangin ko po, patuloy mo pong ingatan ang mga kapatiran po namin, ang kanilang pamilya, kalingain mo po sila, samahan mo po sila, Panginoon. Protektahan mo po sila, Panginoon, ilayo sa mga pungkuri ng karamdaman, sa mga pungkuri ng gawa ng kaaway. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang aming laging maparangalan, mapapurihan sa lahat ng araw, panahon ng aming buhay. At dalangin ko po, Lord, ang pag-ibig mo po, siyang bumikis po sa amin bilang iyong iglesia. Lord, bilang iyong katawan, Panginoon, ang pag-ibig sa isa't isa, yung love and compassion para din mo po sa aming puso. At dalangin ko, pagpalain mo po ang lahat ng mga kapatiran, mga kapisanan, kalalakihan, kababaihan, mga kabataan, YMO, mga bata. Dalangin ko po, Lord, na ikaw ang Diyos na lalo pang magpalalim at pagpalago sa aming pananampalataya. Muli sa isang linggong kakahaking ng aming buhay, samahan mo po kami, pangunahan mo po kami, at pagpalain po kami na masumbungan mo kami na patuloy na gumagawa sa kapurihan
at kaluwalhatian ng iyong pong pangalan. Lord, sa umaga po ito, hayaan mo po sa pagtaas po ng aking kamay ay maranasan po ng bawat isa ang iyong pagpapala. Lord, mga kapatid, patuloy natin tanggapin ang pag-ibig ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang kanyang kahabagan ay sumagana po sa atin. Paliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at bigyan tayo ng kapayapaan mula ngayon at sa magpakailanman. Amen. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. God bless you po.